after hearing his affidavit and his willingness to disclose all other details about the transactions that happened under his watch, may I respectfully ask the committee to allow the DOJ to have an evaluation of Mr. Bernardo immediately. This matter has to be done because of the gravity of the situation and the fact that we may have to really work overtime on legal matters that are needed, or necessary legal matters, so that we can preserve the monies and other things that are involved in this discussion. Thank you, Secretary Remulla. Will you be open to answer some questions addressed to the Secretary of Justice before you leave? Just like the last time? No, not to Yusek Bernardo, but to the Secretary for some clarificatory questions. I mean, to the Secretary of DOJ, not to the affiant. Because you have to bring him back after lunch, no? Not to you, but Secretary Remulla, will you be willing to, not Yusek Bernardo? I'm referring my question to Secretary Remulla. If you're willing to accommodate just a few questions from the members, if they're... Yes, Your Honor. Of course, Your Honor. So we'll start with whoever. Senator Erwin Tulfo is first on the list. Kindly limit your questions to, in the meantime, no, to Secretary Remulla. Mamaya na lang yung kay Undersecretary Bernardo. Meron. Questions for Secretary. Anybody? You have some questions? The same naman lang rin, Mr. Chair, na pag alis ni Secretary Remulla, alis din si Bernardo, baka pwedeng magtanong na kay Bernardo. Hindi. Ang kasundan natin, pagbalik na lang, kasi hahaba eh. And they have work to do, so we are accommodating them in the same manner that we accommodated Alcantara, Engineer Alcantara, to be brought immediately to the DOJ for evaluation, for some procedure. Then after that, we can have all the time in the world. Maski hanggang madaling araw, kung gusto mong tanongin si Yusek Bernardo, sir, pero you can. Ito, for the benefit of general questions. We're just postponing. We're not rejecting your request to propound questions. Kasi sa akin kasi, sir, pag sabi niya ngayon dito, diretso kagad file ng kaso sa DOJ without us giving the benefit na makapagtanong man lang kung... Sige, Sen. I think the thing is that the Department of Justice, as much as possible, would like to evaluate first. They will not file any cases against anyone. But subsequently, filing of cases will follow. Kung sana naman bago siya makonsider doon, dito muna sa atin. Dahil sa atin niya nilahad yung statement niya, so hindi naman niya nilahad sa DOJ, sa atin muna. So sana makapagtanong tayo bago natin turn over sa DOJ for their consideration. Mr. Chair, I think the point... Hearing is suspended. Since there are no senators who wish to propound questions, I think you can... To the DOJ Secretary. Short Yes, lang for Senator. DOJ. Okay. Yes, sir. Secretary Remulla, sir. Yes, sir. Can we confirm from you, so far sa itong tinatakbo ng investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons? Kung meron na ba? Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klaseng testigo po. One is a protected witness, people who testify in proceedings. If they request assistance from the DOJ and applying for the program, we give them a protected witness status, which means bibigyan na ho namin sila ng security at yung mga ibang benefits pwede na makuha. Ang pagkakaiba lang, pag sinabi hong state witness, ibang procedure rin po yun. Kaya yung po yung ina-evaluate ngayon, sa dami po ng transaksyon na nandito, inaayos po namin, tinitingnan ho namin kung paano ano talagang krimen, saan kami magko-concentrate. At kung kaninong testimony po pinakamahalaga, under the Witness Protection Act, yun po, kailangan po makita namin kanino talaga ang necessary para makakuha kami ng conviction later on. Yun po lang ho ang ano dito. Sir, so far, the level of protection that is being provided to the Diskaya,
to Bryce Hernandez, sa ngayon ay sa amin pa lang yan sa Senado? Yes, sir. Wala pa. Sir, I just wrote a letter to the Senate President. I don't know if it was sent here yesterday. Ito po yung informing the senators that we have provisionally accepted them to the program. Tapos i-evaluate namin sila as state witnesses, pero bibigyan ho sila ng security mula po sa sulat na to ay matanggap na Senado. Since they're still under itong tatlong taong ito, si Bryce Hernandez, JP Mendoza, and Henry Alcantara, ay nasa custody po ng Senate at contempt. Hindi po namin sila binibigyan pa ng security, pero ini-inform po namin kayo na bibigyan na namin ng security. And then we have to process also Mr. Diskaya again tomorrow. Mahabang proseso ito kasi ang dami hong transaksyon, tsaka dapat alam po natin ang direksyon kung saan po papunta ang mga demanda. Thank you, Secretary Remulla. Mr. Chair, okay na ako. Thank you. Chair, Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. I just want to make a record that when I approached the Secretary of Justice together with Engineer Bernardo, both of them committed that Engineer Bernardo will go to the DOJ accompanied by the DOJ Secretary for the purpose of filing the appropriate charges only. And Engineer Bernardo will not in any way add or alter the affidavit that he presented before us. Meaning to say, no additions, no subtractions, walang alterations. Whatever copy that he distributed to this committee will be just that. That is correct. Thank you, Mr. Chair. Recorded naman po, nasa transcript, nasa YouTube, nasaan pa? Yes, sir. Kaya Kasi po, kung mag-alter siya, he will be liable for perjury. Hindi po, no supplement, no nothing. Kasi No, po yung hindi- iba, pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po akong idadagdag. Yun lang po. Meron siya sa statement niya na I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit Yun nga if po eh. warranted. Kaya po in the sinabi ko sa premises. kanya, meron ka rito, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. I mean, for purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in po case- pumapayag na kami na nadadil. Paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines. Dito rin po yung supplemental. Yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before us? Hearing is suspended. So, we'll now allow Secretary Remulla and Yusek Bernardo to leave the premises with a promise or commitment to come back this afternoon. In the meantime, we are now opening to the members yung pagtatanong sa ating mga other resource persons. Yes, you may you're excused, Secretary Remulla. The Vice Chairman, Senator Erwin Tulfo, is recognized. 5 minutes, same guidelines, same rules apply. Mr. Chair, ako din po nakukulangan po doon sa sinabi ni Yusek Bernardo. Parang kulang pa po yung mga tao na tinuro niya. So I believe yung sa supplemental po, aantayin na lang po natin siguro pagbalik niya because hindi po ako naniniwala na itong 4 lang po ito. I'm sure meron din po siya siguro mabanggit sa Kongreso, Mr. Chair. Anyway, I would just like to direct my question to Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara, sangayon po ba kayo doon sa sinasabi ni Yusek Bernardo na dating boss mo? Doon po sa mga personalidad na binanggit niya, wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 po, ginagalang ko po yung opinion niya. Pero ako po talaga ay 25 po at kung ano po yung nasa affidavit ko, yun po ang dinadala ko po. Pinadadala ko po sa mga driver po. So magkaiba po yung sinasabi niya na 15% doon sa sinasabi niyo na 25% ang dinadala niyo po sa kanya. Yes, Sir Honor. Ako po, yun po talaga ang hinahanda namin
at pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. May babanggit po ba siya na doon po sa 25 na yon ay para kay senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, linawin ko lamang na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25%. Kulang po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero yung nabanggit niya kanina ay 15% lang. So, nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta, Ginoong Alcantara? Hindi ko na po alam as far as ang knowledge ko po at ang dinadala po namin ay 25% po. Yun po ay hinahanda po. Kasama po ang mga tao ko na naghahanda po nun at nagbibilang, Your Honor. Chair, nawawala po yung 10% po na ito doon sa 25 na piniprepare nila. Pero po, Mr. Chair, ang tanong ko lang po ulit ay, pero sa pag-prepare po, hindi po ninyo natanong para kanino ba ito, boss? Para kanino ba ito, boss? Para kanino? Tama naman po yung mga pinagsasabi niya pong pangalan. I never asked po, Your Honor, kasi po siya lang naman po yung kausap ko po, Your Honor. Siya lang kausap mo? Yes po. Alright. Isa pa pong matanong ko po, kasi nabanggit na rin po ni ninyo, ng grupo ninyo, yung 3 pong kasamahan po namin earlier, o 2 po namin kasamahan, si Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Jinggoy po ba, na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never So, po. hindi po ninyo na-meet? Yes po, Your Or Honor. nakausap si Senador Jinggoy? Hindi po, maliban lang po nung, hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po. Sinama lang po ako ng mga dating kasamahan ko po doon po sa okasyon. That's how you met Senator Yes po, Your Jinggoy. What about Senator Villanueva po? Senator Villanueva, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration po, groundbreaking ng mga projects po sa Bulacan. Being the district engineer po, nakakasama ko po siya pag ganung mga okasyon. Okay, wala na po other than that. Yung mga communication, tawag, after that, yung mga ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po late at night or after office hours, wala na pong ganon. Wala po, yun lang pong insidente na nag-text siya sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary Bonoan. Dito po sa budget hearing, yun po, doon ko po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay Secretary Bonoan. Pero sa labas po, hindi po kami nagkakasama. Maliban lang kung minsan po nanonood ako ng PBA, nanonood siya, magkabilang side po kami. Nagkakawayan lang po. Bilang respeto ko po sa kanya. Alright, Mr. Chair.